Magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta na kayo? So, meron na naman tayo re-reaction from 1992, no? 1992 Magandang Gabi Bayan Classics. 'Di ba? Yung mga tito-tita diyan, 'di ba, kapanahunan nyo 'to. So, meron tayong re-reaction na video, no? Ayusin ko lang, ha. Ito 'yan. Makatindig Balahibo Halloween Special ng MGB. Boses pa lang ni Noli Di Castro noon, iconic na eh. Ang Studio 7 ng ABS-CBN ay isa sa pinakabago at pinaka-high-tech na studio sa building na ito. Wait. Ano to? VHS player ba to? Itong nandito sa tabi ni Noli Di Castro. Ito po Studio 3, sa kabila Studio 7. May mga kwento na noon pa may multo daw dito sa Studio 7. Subalit kailan lamang namin napatunayan na meron nga. Narito ang report. Yan. Ang Studio 7 ay exclusive na gamit ng News and Public Affairs Program ng ABS-CBN News. Ang pinakahuling Ayos oh, tingnan nyo. Oy, baka sabihin nyo kailangan i-full screen ko. Nakaka-copyright po kasi pag pinull screen eh. Kaya ganito. Pero pwede nyo naman panoorin to ng buo do sa channel ng gamit nito ay ang World Tonight hanggang pasado alas 11 ng gabi. The World Tonight, yan yung English ang balita, no? Dati. Yung, sino ba yung, nag-i-English yan? Pagkatapos yan ng, ng mga programs, di ba? Naalala ko sa channel to, no? Paggabi, di ba, English yung mga palabas. Then after nun, biglang World Tonight na. Madalas naman ay may naglalamay sa Studio 7 na gumagawa ng produksyon sa mga balita. Isa na rito ay si Eric, isang computer graphic artist. Next, May monitors kang ginagamit. May monitors ka rin na hindi ginagamit. So, sa monitors na hindi mo ginagamit, So 1992 may mga editing software na pala. Pero katulad nung 'di ba, may argument, no? May argument na yung 'di ba may nireakan tayo yung Batang Tumatakbo. Sinasabi nung isa nag-comment sa akin, may Adobe After Effects na daw no nung early 90s. Pero ang pinag-uusapan kasi doon, hindi yung availability ng software eh. Yung accessibility. During 2003 ba, yes, may mga marunong no, na gumamit nun. Ang tanong kasi, lahat ba marunong no, nung time na yon? Hindi naman na kasing common katulad ngayon na kahit elementary, marunong na ng basic editing sa cellphone eh. Noon dati, kailangan mo talagang pag-aralan yon at kailangan mo ng hardware para mag-edit ng video. Kasi yung rendering ng video, madugo yun eh. Kaya hindi nyo pwede sabihin na, hindi, may After Effects na dati. Oo, meron na talaga. Kahit nga Photoshop, early 90s, meron na eh. Ang problema kasi, yung accessibility nung time na yon at availability. May hindrance para magamit yung software na yon. Meron mang gumamit nun, ang mga talagang career nila yung pag-edit ng video. Hindi yung sa household lang, 'di ba? which are black. Dapat black sila. Walang laman yon. Makikita mo, merong figure who is standing right behind you. Black. May monitors kang ginagamit. May monitors ka rin na hindi ginagamit. So, sa monitors na hindi mo ginagamit, which are black, dapat black sila, walang laman yon. Makikita mo, merong figure who is standing right behind you. It's supposed to be a reflection of somebody. Isipin mo halimbawa, ano kaya itsura ni Kuya ngayon, no? Parang may nagbibiro ganyan sa'yo. Titingin ka. Wala.
Si Alam mo, naranasan ko yan dati nun. Yung reflection sa TV naman, ano, di ba nung araw, ang TV ay babasagin yung, ano, yung CRT. Di ba? Eh, madalas ang brownout sa, ano, sa Mindoro nun, hindi naman ganun ka-stable ang kuryente nun dun eh. Pag brownout, di no choice ka, no, nakatambay ako sa harap ng TV. May mga ganyan, yung, hindi ko naman makukonfirm na paranormal talaga. Pero sometimes, pagka tumitingin ka sa reflection ng TV, di ba black yun? May mga gumagalaw sa reflection na ano, na hindi ko alam. Minsan tinitingnan ko, wala namang magbablock dun sa bintana na, kasi ang kwarto ko no nasa second floor eh. So, siguro ibon, nalilipad, na makikita mo may gumagalaw. Minsan, ang laki pa niya. Pero, hindi ko naman minamind masyado dati. Kasi, parang alam mo yung may time kasi na nakakasanayan mo na eh. Na hindi na big deal sa'yo. Pero sometimes pag iniisip mo, oo nga no, ano kaya yung mga ganon? Yung mga ganong bagay, di ba? Eric ay madalas pagparamdaman at pagpakitaan ng mga elementong hindi niya maunawaan kung bakit madalas na magpakita sa kanya. May babae nakahiga sa floor doon sa may pintuan na ang dugo galing sa may forehead niya, pababang ganon. Yung dugo, as in, parang ngayon lang nagpo-flow. Okay? Tapos, yung nakahigang babae yun, nakadilat siya, nakatingin siya sa akin. Bukod pa sa nakahigang babae, may bata siyang nakikita. Pag nagtatrabaho dito, mararamdaman mo yung merong dyan sa glass. Okay? May nanonood sa'yo. Meron dyan, bata biglang tatakbo. Minsan yung bata tatakbo dito sa loob ng control booth mismo. At nang minsan ngang may ginagawa siyang computerized special effect sa loob ng Studio 7, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Nang ang isang malinaw na anino ay ma-record kasabay ng special effect. Pinaliwanag ng mga nakakaalam sa technicalities ng nasabing effect na hindi nila maipaliwanag din kung bakit nagkaroon ito ng ibang image. Doon sa flag na yun, ang task ko nun was to shoot the Philippine flag na medyo bigyan ng konting drama with the aid of a cameraman. Pinahanginan namin yung flag to have an effect. Ang light source namin sa likod ng flag. Habang ginagawa Pala yung mga ginagawa nila, no? Na, ayun, ang sa naalala ko, it was a good take. Siguro kumuha kami ng mga apat na klaseng shots. Lahat good take. Sige, pag-aaralan na lang kung alin ang kukunin at gagamitin. Nung pinapost-prod na, eto, lumabas sa slow-mo yung image ng, should I say, silhouette. Mukha talaga nung nakikita mo yung contours ng mukha. Shilo. Ako, convinced na ako na yun na yun. Kumbinsido si So, yun, ano, ano natin ha, dito sa Zoom. Talaga nung nakikita mo yung contours. So, ito, Nung pinapost-prod na, so ito, pinagpalabas niya na ito ay muka. Dahil ito yung ilong, ano, then ito yung bibig. eto, lumabas sa slow-mo yung image ng, should I say, silhouette. Mukha talaga nung nakikita mo yung contours ng mukha. Ako, convinced na ako na yun na yun. Kumbinsido si Eric na ang batang nagpapakita sa kanya dito sa Studio 7 ay siya ring bata o yung image ng bata na nagrehistro naman
sa video. Wait ha, kung titingnan mo kasi, magagalit na naman yung mga iba. Hindi, kung maniniwala kayo doon, okay lang ha. Wala namang problema sa akin. Maniwala kayo doon. Ako na po nagsasabi sa inyo, maniwala kayo kung gusto nyong paniwalaan na ito ay multo. Pero ito kasi yung argument ko eh. Tandaan nyo, luma na to, no? Hindi pa, yung kuha ng mga video dati nun, tapes lang. Hindi siya talaga high definition. So ito kasi, Gagamitin. let's say, ano, no? Yung pinapost-prod na, Tamo ha. Let's say ito ay tao nga. Abnormal dun sa ano niya eh. Kapantay ng ilong niya yung ano, yung nguso. 'Di ba? So ang sinasabi kasi ni Kuya, yung contour daw ng mukha ay kuhang-kuha. So ito yung ilong. Wait lang ha. Ito yung ilong, ito yung supposed to be labi, no? Kasi kung ganyan, sobra naman yung nguso niyan. Sobra namang, 'di ba, min? Sobra namang nguso yan. So kung papanoorin natin ng full, so ito daw yan, ano? Then i-slow motion natin nga. Ay hindi, slow motion na eh. So paglampas niyan, na ganyan. Feeling ko ano to eh, sa pag-wave ng flag to eh. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan ko, may mga black pa rin talagang nakukuha habang nagwe-wave yung flag. Ayan oh, may mga silhouette pa rin na nakukuha na nagkataon lang na, yan oh, di ba, ang nangyari kasi, di ba, flag yan, may ilaw sa likod. Pag yung flag ay nag-overlap, pakita ko sa inyo ha. Halimbawa, ito yung flag, di ba? Umaano yung flag, nagwa-wave. Nakikita sa likod yung ano, may chance kasi na yung flag ay natutupi habang nagwa-wave. Hindi na tumatagos yung ilaw. Yun na yung nagiging cause ng silhouette. Well, theory ko yun. Kasi kung makikita nyo dito, ulitin natin ha. Paano ba ulitin to? Di ba? May black na ano eh. Nagkakaroon pa rin talaga siya ng black eh. Ayan oh. May black na nakikita, di ba? Hindi lang doon sa part na ano na may silhouette. Ayan oh. Then supposed to be yun, 'di ba? Yun. Then meron pa ring ano, may ano, nagba-black pa rin eh. Ayun oh, may black. Nagkataon lang yung part na yon, sobrang tagal. Baka kasi habang nagwe-wave yung flag, let's say nagwe-wave yung flag na ganito, no? Minsan hindi kasi naka-blurred eh, naka-close up eh. Hindi natin alam yung pag-wave ng flag, minsan natutupi yan na ganyan. Hindi tumatagos yung light kasi yung light source nila nasa likod eh. Anong tingin niyo doon sa sinabi ko? Well, no, kung hindi pasado sa inyo yung sinabi ko, eh okay lang na paniwalaan yung multo. Wala namang problema sa akin. Pero ano kasi kung sasabihin kasi nating multo yon, ayun nga, may silhouette pa rin dito eh. Multo din ba yan? Yung black na yan? Kasi yung pagkamulto niya ha, mahaba yung uso. Ayan oh, sobrang haba na ito, men. Halos pantay na yung ano, nakuguno. Baka si Kuhol yan. Di ba? Sa bagay, pango ang Pinoy, di ba? Pango ang Pinoy. Mali mo, pango lang yung ilong na nagkataon na mas matulis ang uso. Di ba? O, kinakampihan ko na ito ay multo, no? Pero kung akong tatanungin, hindi siya multo. Hindi siya definitive. Yun na lang ang magandang term para hindi kayo magwala. Hindi siya definitive na tao. Paredolya ito para sa akin.
Hindi naman napatunayan na ano eh, talagang tao siya eh. Okay lang talaga kung buong buo yan na ano, silhouette ng tao. Tapos, ano. Pero inuulit ko ha, kung paniniwalaan niyo yan, okay lang. Wala pong problema sa akin. Eto, lumabas sa slow-mo yung image ng Kasi kung sa slow mo lang nila na-capture yan, meaning, ano eh, mabilis yan eh. Mabilis yung pangyayari na yan. Ang pag-wave ng flag, mabilis din eh. Unpredictable yung pattern ng pag-wave ng flag eh. Sa slow motion lang. Pareidolia yun. Para sa akin. Ito subjective naman, ano. Hindi ko naman, parang ganito lang yan. Kayo, hindi nyo naman mamimake sure sa akin na multo talaga yan. Hindi ko rin naman mamimake sure sa iyo na yan ay hindi multo. Tabla lang tayo. Now, let me be kung saan ako pupunta. Hahayaan ko rin kayo kung saan kayo pupunta. should I say silhouette. Mukha talaga nung nakikita mo yung contours ng mukha. Ako, convinced na ako na yun na yun. Kumbinsido si Eric na ang batang nagpapakita sa kanya dito sa Studio 7 ay siya ring bata o yung image ng bata na nagrehistro naman sa video. Ayon din kay Ruben, ang cameraman na naka-assign nung gabing yon dito sa Studio 7, tiniyak niyang walang tao na dumaan sa harapan ng camera niya nung kasalukuyang kinukunan niya ng video ang watawat. Oo nga naman, imposible naman may tao doon sa harap na yun. Kasi, syempre, ang focus niya, kunan nila yung flag eh. Kung may dadaan man doon, ay, huwag kang dumaan dyan, di ba? Tsaka sobrang bilis nun para may dumaan na tao. Ang tao lang dito sa Studio 7, si Eric at saka ako, bali si... Mga aura ng mga tao noong 1992, alam mo yung aura nila, Lito Lapid. Mga action star no? Yung datingan eh. Si Eric, siya ang director ko, ako naman ang cameraman. Wala naman talagang nagdaan na na tao. Tsaka imposible dahil ang shot ko sa kung mapapansin nila, nakatight ako eh. Kaya imposibleng kahit... Alam mo, nung unang nireakan ko to, ang opinion ko dyan dati nun, may taong dumaan na hindi niya lang talaga napansin. Kasi sometimes, sometimes may nagfo-focus ka sa isang bagay, let's say si cameraman, nag-shoot siya, hindi mo na mapapansin yung kung may dadaan yun o wala eh. Kasi focus ka doon sa ginagawa mo eh. Pero nung naintindihan ko na slow motion pala nila, nag-slow motion lang sila, kaya nila na nakita yung silhouette na yon. Imposible nga naman tao yon. Kasi super bilis nun eh. Sa regular speed. Tapos bigla may gumano. Nakita lang nila nung nag-slow motion sila. Kaya may possibility, mas plausible yung theory ko ngayon. Plausible ha? Ano ba ibig sabihin ng plausible? Baka sabihin nyo, ikaw ang pinakamagaling! Hindi. When you say plausible kasi, plausible meaning. Probable. Ibig sabihin, probable or reasonable. Pwedeng mangyari. 'Di ba? Ibig sabihin, when you say plausible yung unang sinabi ko, pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing yun ang nangyari, pwedeng ganun ang nangyari. For example, meron kang nakitang babae na nakahandusay sa isang iskinita. Plausible na ang dahilan ay baka ni-rape yun or na-hold up. 'Di ba? Pero you're not saying na ganun talaga ang nangyari. Hindi ko alam kung ba't kailangan i-explain ko pa sa inyo yung mga ganyang bagay. Kasi masyadong bobo minsan yung yung nagagalit sa akin na hindi nila, alam mo yung minsan pwede mo naman palawakin yung utak mo, no? Mas pinipili lang kitiran.
May dumaan na tao, hindi mangyayaring mabuo yung mukha ron. Yung shadow niya, hindi pwedeng mabuo. Dahil tight na tight nga ang kuha ko doon sa bandera eh. At kung may dumaan man, siguradong mapapansin niya agad ito. Siguro kung meron dumaan, maaari kong kagalitan eh. Tsaka SOP na yun, kung may taping sa studio, nakita mo yung cameraman na may kinukunan, hindi dadaan yun eh. Hindi mangyayaring dumaan. Pag ang camera, no, naka full zoom ang camera at naka-defocus pa, which was what we did. No? Naka-defocus siya, full zoom siya, defocus siya. Pag may dumaan sa harapan nun, wala Black kang lang. makukuhang contours. Oo, black Kung lang. hindi black lang ang dumaan. Yun ang logic ng pag naka-full zoom ka. At matapos na makumbinsi ng malinaw na Pero yung ganyan na defocus na sinasabi mo, free yung image eh. Kung ano yung korte na mabubuo niya eh. Kasi nga ang flag ay nagwe-wave nga. ebidensya na may lumalabas ngang ligaw na kaluluwa sa Studio 7, iba na ang Kasi kung titingnan mo yung back of the head supposed to be nung anino, ano din eh, distorted din na parang katulad ng sa flag eh. 'Di ba? Distorted din siya Ibig sabihin, texture ng flag ito. Na nagkataon lang nag-fold sa harap na gano'n na yung light source kasi nasa likod, dumoble yung gumanyan yung tela ng flag kaya naging black siya. Parang gumano tumupi siya dahil sobra yung pag-wave. nararamdaman ngayon ni Ruben. Kaya natakot, kinikilabutan, hindi makapasok na Studio 7. Parang na ano Hindi na rin. napapasok yung confirmation bias. Ako. Natatakot. Asar na yung iba dyan. Si John John ay isa rin sa mga computer graphic artist na nagpatunay ng mga bagay na nakikita ni Eric. Ito madalas magpakita sa akin, basta itong bata na to, in-chick siya, na talagang, every time gumagawa ko doon, talagang magpapakita siya sa akin. Kukunin niya attention ko na tumingin sa kanya. Parang, naghahanap siguro ng attention na hindi ko alam. Yun, sisilip dun sa may window, sa may door. Tapos pag tinignan ko, mga few seconds, aalis, na tatagos na lang dun siya sa isang wall na yun babangga lang siya, mawawala. Dahilan sa pangyaring ito, nagdala kami ng isang grupo ng 6 na psychic na mahigpit Yan. na nakiusap na huwag ipakita sa camera ang kanilang katauhan. Ito'y upang alamin kung ano talaga ang mga espiritong nag-iikot sa Studio 7. Naiguhit rin nila ang mga Ayos, itsura ng mga kaluluwang ligaw na ito. Ang unang larawan na naiguhit ng kasamahan namin ay yung batang 12 taon na siyang nakita nung isa niyang kasama. Ito dapat, kung maraming psychic kasi dapat. Kung ako lang masusunod Kung ako lang masusunod. Kung maraming psychic, dapat isa-isang reading yan eh. Titingnan natin yung accuracy kung magtutugma-tugma ba yung reading nila. Halimbawa, grupo tayo ng psychic, 6 tayo. Papasok muna yung isa. Pagpasok ng isa, okay, isolate ka na. O next naman, yung isa naman. Para yung testimonya nila, ibabangga-bangga natin kung magmamatch. Na lumabas doon sa inyong computer. Ipinakita namin kay Eric ang drawing ng mga psychic at Ito yung hugis yung sharpness ng nose niya rito. Sa flag ko posible nakita to Tamo? Pati yung, paano mo malalaman na, na hugis ng nose yung, di ba? Naka-front view yan eh. Kabulshitan naman yun na sobrang, high level of confirmation bias na yun. Nung nakita mo yung drawing, yan na mismo yung tao na. Ba't mahaba ba ang nguso niyan? ang drawing ng mga psychic at
Eto yung hugis ng... Nung una, may yung credibility sharpness pa ng sa akin si Kuya pero yung pagbabasihan mo yung drawing na yan, na wala namang depth of field yun sa, doon sa definition nung drawing. Ay, parang wala naman perception of depth yung sa drawing. Dahil 2D lang yung drawing eh. Paano mo nasabi na yun yung shape nung nose na naka-side view? Ano naman yun? Sobrang confirmation Yeah, bias ito. naman nun. Sa flag ko posible nakita to eh. Bukod sa batang madalas na makita, may iba pang kaluluwang ligaw o earthbound spirits ang namamasyal sa kalakhan ng ABS-CBN. Subalit, mas nakapangingilabot ang inilarawan ng mga psychic. Yung dalawang yan, matatawag na parang elementals. Mas yung, makikita mo yung swamp creature na yan, matangkad yan, mga 6 feet tall yan, tapos yung kanyang tenga parang tenga ng paniki. Siya, elemental yan. Katulad siya ng mga kapre, mga ganon. Yeah. No? Yung phantom ang tawag namin, no? Yung parang ang yung madalas i-drawing na parang bedsheet lang na na lumilipad. Yan, parang in between siya ng elementals, no? Tulad ng swamp creature at saka yung mga multo. Pwede ba yun in between? Ano, hybrid? Hindi nakikita ang mukha ng mga yan. No? Bakit? Yan sila, mga matatawag ding puwersa ng kadiliman. Hindi ko talaga Ang mga sigurado. larawang ito Pero ay mas hindi rin miminsang nakita ni Eric. Yung fort na nakikita ko rito, he really gives me the creeps dahil hindi ko nakikita yung mukha niya. Pero puro parang nakatalikod na nakatagilid lang siyang ganyan palagi. Almost on every dark corner nandun siya whenever you work. Kasi factor din yun, di ba, lamay ang trabaho niya. Sometimes, inaantok ka rin eh. Pwede rin kasing mag-induce ng hallucinations yun eh. Kung magdamag yung trabaho mo. Di ba? Lalo na kung tahimik ang kapaligiran. Isa rin sa kalaban mo yan eh. Naglalaro din kasi imaginations mo pagka tahimik yung kapaligiran. Minsan, between these two monitors, may kita mo parang dumaan siya dyan. While you're busy staring at this monitor, parang may dadaan biglang dun. Titingin ka, wala. Ang pangalawang grupo ng psychic na aming dinala sa Studio 7 ay sina Frank at Jinky. Ayon sa kanila, bukod Asawa ni sa Pacquiao? batang madalas na magpakita, meron pa ngang ibang elemento sa paligid. Dahil andito, sila ay nagsagawa ng paglilinis o spiritual cleansing sa pagdarasal sa buong Studio 7 at paglalagay ng insenso sa bawat sulok nito. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga ligaw na kaluluwa na makita ang liwanag. Sa paglilinis sa Studio 7, nakita rin nila ang mga itim na elementong nagpaparamdam. Merong mga tinatawag na black shadows, no? These are really bad ones, harmful ones. And yung kanina, before the shielding, mga 3. And meron din kayo mga passing na earthbound spirits. And after the shielding, siguro may naligaw na isa, kaya naging 4 na yung black shadows. Pero na-trap naman yun sa shielding na ginawa. At dahilan sa napalaya na ang mga kaluluwa sa Studio 7 Parang si at Kuya Red pala protektado to na eh. ito ng isang spiritual shield, maaari pa rin may makasira sa kabanalan ng pagpapalaya sa mga kaluluwang ligaw na siyang posibleng makapagpabalik sa mga masasama o negatibong espiritu at elemento. The negative energy can be generated from within. Okay, binakuran natin to, nilinis natin yan. Pero Just imagine, hindi evidence-based yung ginagawa nila. Pero yung mga tito-tita nung araw, paniwalang-paniwala sa ganito, no? kung manggagaling sa loob,
ang negative energy. Kasi may tao dito negatibo, may nag-away, may nagmurahan. Talagang negative ang isip, negative lahat. Maraming sama ng loob. Then, galing sa loob, masasabotahe. Eventually, the shield will weaken because now the negative energy is not coming from outside, it's being generated from within. Isang tunay na pinomena ang dimensyon ng mga kaluluwa. Anyway, yan lang po muna yung susunod nating yan lang ang ating rereakan. Yung iba maraming segment to eh. Yung iba siguro sa susunod na lang, no. So magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, bayan.